Happy holidays mga insan! Welcome once again sa day 2 ng ating vlog, Vlogmas 2024. So kagaya ng nasabi ko na sa inyo, ngayong December plano ko na mag-upload ng kahit isang episode sa isang araw. At gusto kong mag-share sa inyo ng mga personal na karanasan instead of sharing with you how I clean the house or how I cook food or how I do things for a living. Ang ano ko ngayon, ang tutok ng Vlogmas ko ay mag-share sa inyo ng mga personal na karanasan tungkol sa kung paano natin nalalagpasan ang pang-araw-araw na buhay. So sa day 2 ng vlog episode natin, ang focus natin ngayon ay digital detox. Kaya mo bang maging offline kahit 24 hours man lang? So, tingnan natin ang buhay ng isang tao ngayon sa panahong ito, sa 2024. Magigising ka, imbis na magmugmog, tumakbo sa lababo para maghilamos o mag-toothbrush, ano ang una-una natin ginagawa? Mag-check ka agad ng telepono, di ba? Tingnan kung may mga messages ba, kung may notification ba sa Facebook o sa Instagram, kung ano na ba ang na-upload ng ating mga friends o mga na-post nila, o kaya kung ano ba ang kinahinatnan ng mga pangyayari sa news kahapon na na-miss natin habang tayo ay tulog, di ba? So ang episode natin ay nakatutok sa kung paano ikakat ang lahat ng ito. Bakit kailangan natin ng digital detox? So, sabi ng mga psychologists, more and more negative effects are surfacing dahil sa paggamit natin ng mga gadgets. Dahil sa sobrang paggamit natin ng telepono, sobrang panonood ng TV, sobrang kaadikan sa computer games. Ito na ang mga resulta. Number 1, stress and anxiety. So, tumataas ang bilang ng mga tao na na-diagnose with stress and anxiety disorder. And guilty ako dyan dahil bahagi ako ng population na yan na may anxiety disorder. Hindi ko yan ikakaila at ayokong magsinungaling sa inyo at nasabihin na napakalinis kong tao. Dahil sa totoo lang po, meron akong anxiety disorder. Ang pangalawa ay problema sa pagtulog. So marami na more and more people are having problems with sleeping. 'Di ba ang piniprescribe sa atin, ang nire-recommend sa atin ng mga medical professionals, matulog ka man lang ng 7 to 8 hours on the average. Kung minsan nga depende pa yan sa edad mo eh. So pangatlo, kakulangan sa focus at concentration. Hindi niyo ba napapansin na marami ng tao ang hindi naman sila diagnosed pero mukha silang may ADHD. Meron silang attention deficit hyperactivity disorder. In other words, masyado silang ligalig, 'di ba? Sabi nga niyan sa Tagalog. Masyado silang ang galaw-galaw nila, ang dami-dami nilang iniisip, sa sobrang dami nilang iniisip, halos naapektuhan na nito ang kanilang production at ang kanilang efficiency. Hindi na nila matapos ang kanilang mga ginagawa. Paghugasin mo sila, 2 hours na nakabukas ang tubig, hindi pa nila nasasabon o kaya hindi pa nila nababanlawan yung mga plato. So, di ba medyo concerning na tong mga ganitong sitwasyon. Ang pang-apat is yung pakiramdam, yung feeling natin na disconnected tayo sa totoong mundo, na feeling ko ako na lang mag-isa. Bakit kaya wala man lang dumadamay sa akin? Di ba? So, tingnan natin kung meron tayong maipapakitang mga statistics tungkol dito. Ang benefits naman ng digital detox ay ang pagbabahagi ng mga positibong epekto sa paglayo sa gadgets. Halimbawa, improved mental health. Sabi nila, kung dumidistansya ka man lang ng konti sa mga digital gadgets, mas may improve nito ang mental health mo. Mas maging maayos ang pagtulog mo, mas may increase nito ang productivity and creativity mo,
At magkakaroon ka ng mas malalim na connection sa sarili mo at sa paligid, di ba? Maibabalik mo yung mga pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Kami, nung mga bata pa kami, ang laro namin kapag gabi, patintero. At kapag hating gabi na, hindi pa nga, bago maghating gabi, matutulog na kami. Naging routine yun. Mangyayari lang yun kapag may buwan o kapag kabilugan ng buwan. So may routine. Ngayon, ang mga tao, may routine din. Pero puro na lang scroll up and down ng mga reels at mga shorts, 'di ba? So 'yun. Ang 24-hour digital detox challenge, nangangahulugan siya o nagsasuggest siya na wala tayong gagamiting gadgets sa loob ng 24 hours. Walang telepono, walang laptop, walang TV, wala lahat. Para kang isang ermitanyo na papasok sa yungib. Di ba? Instead, sa loob ng 24 hours na yon, tututukan mo ang mga real-world activities. Magbabasa ka ng libro. Hindi ka magbabasa ng libro sa digital gadget, kundi yung totoong libro talaga. Magbubukla ka page by page. O kaya, maglalakad-lakad ka, di ba? Makikipag-usap ka sa pamilya at mga kaibigan mo. Pero bahagi nito ang malaking pagpaplano. Kasama dyan sa pagpaplano na yan ay i-disclose mo, sasabihin mo sa mga kaibigan mo at sa mga kakilala mo na hindi ka magiging available online sa loob ng 24 hours para hindi sila maghanap sa'yo, hindi sila mag-worry. Kasama sa pagpaplano ay ang paghahanap ng tahimik at relaxing na lugar. Di ba? So, kung may mapupuntahan ka para magbakasyon ka muna. Talagang mag-off-grid ka, ika nga. Di ba? Yung pag-off-grid, parang papasok ka sa isang lugar na walang wifi para hindi mo magamit lahat ng gadgets mo. Dito sa Amerika, maraming mga national parks o mga regional parks na pwedeng dayuhin para makapag-off-grid ang tao. Ginagawa yan dito. Maraming more and more people are subscribing to the idea of off-gridding. Talagang lang sila sa loob, magbabad lang sila diyan. I-appreciate nila yung nature sa loob ng 24 hours tapos babalik na sila. Pwede ka ring mag-journaling kung mahilig kang magsulat. Magdala ka ng libro na pwedeng basahin. Of course, magdala ka ng snacks na pwede mong kainin habang inaaliw mo ang sarili mo. Personal na karanasan ko sa digital detox. Nagkaroon na ba ako ng ganito? Maraming beses na, actually. I make it a point na ikakat ko ang mga activities ko para lang magkaroon ng time para sa sarili ko. Especially after the pandemic. Nung time ng pandemic, medyo dumaan ako sa period of depression. Nagkaroon ako ng therapist, kailangan kong mag-medicate dahil malala yung pinagdaanan ko. Pero after that, na-realize ko, pwede rin palang maging normal ang buhay mo kung gugustuhin mo, di ba? At isang paraan doon ay na-realize ko na kailangan kong magkaroon ng break once in a while sa paggamit ng technology. Ayun. So, sa episode na to, part ng plano ko ay hikayatin kayo. I-challenge din ang mga viewers ko na subukan nyo rin po na magkaroon ng 24-hour digital detox. Pumasok kayo sa challenge na ganyan, challenge nyo ang sarili nyo. Sa tingin mo, kaya mo bang gawin ang challenge na ito? Kung ang sagot mo ay oo, pagplanuhan mo muna. Wag biglang bukas nagdi-digital detox na ako. Kasi kung hindi natin planado ang gagawin natin, chances are babagsak yan, magpi-fail yan. So, ano sa palagay mo ang magiging pinakamahirap na bahagi nito? Sa karanasan ko, ang mahirap na bahagi ay yung monotony.
nung mga unang araw na hindi ko pa masyadong napagpaplanuhan ng gusto ang digital detox ko, parang kinulang ako sa mga activities na gagawin. So, sana i-consider nyo yan kapag magpa-planning kayo tungkol sa digital detox. Just take a break. Ano lang naman to, very short lang naman. Kailangan mo lang talagang ipagpahinga ang isip mo, kailangan mo lang ipagpahinga ang mata mo, ang emotion mo, di ba? Kasi masyado ng toxic ang nangyayari sa social media. Ako nga naiisip ko, left and right, kahit saan ako, dati, kapag masama ang mga trending news sa Amerika, manonood na lang ako ng mga news sa Pilipinas. Kapag masama din naman ang news sa Pilipinas, manonood ako ng mga local news sa mga American channels. Pero ngayon wala na akong choice. Mukhang parehong masama, di ba? Kahit saan ka tumingin, masama. So, grabe ang toxicity na tinatawag. Kung didibdibin natin masyado yung kasamaan ng mga pinopromote ng social media, kakainin tayo nito. Magiging negative ito, ang effect nito sa ating mental health. Kaya, kailangan natin ng digital detox. So, kayo rin po, subukan nyo rin. And let us know sa comment box kung ano ang plano nyo at kung sakaling ginawa nyo yon, ano ba ang nangyari. Bigyan nyo rin kami ng konting karanasan nyo para mas ma-encourage pa ang marami nating mga subscribers and viewers na gumawa rin ng sarili nilang digital detox challenge. Ayun. So, ito yung day 2 ng ating Vlogmas na ang tutok natin ay tungkol sa digital detox challenge. Pinapaalala ko lang na mahalaga na balansehin natin ang paggamit ng technology. Kasi nowadays, di ba, napaka-importante na ng technology. Walang isang tao na magsasabi ngayon na, irrelevant ang technology para sa akin. Di man masasabi eh. Kasi nagiging bahagi na ng buhay natin ang technology. Ayun. So, gusto ko pong i-invite kayo once again na sana suportahan nyo rin naman ang iba ko pang social media channels. Meron po tayong Buhay Pinoy sa Abroad sa YouTube at kasalukuyan yung napapanood dito ngayon. Meron din po tayong Facebook page na Buhay Pinoy sa Abroad. Present din tayo sa Instagram at saka sa TikTok with the same channel name na Buhay Pinoy sa Abroad. Ayun. So, kita-kits once again sa susunod na Vlogmas natin sa Day 3 ng ating December 2024 Vlogmas. At tunghayan uli natin ang mga iba pang naging inspirasyon, ang mga ibang naging challenges ngayong 2024.